First step, paano mag-apply papuntang Poland. Guys, isa naman pong mapagpalang araw para sa ating mga OFW ang kagaya ko na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya. Ako nga pala si Arjen Martinez, ang nagbibigay ng mga impormasyon about sa Poland. So guys, hanggat hindi pa natin nasisimulan ng ating plano dito na ikutin ng buong Europa, dahil medyo malamig pa ang panahon ngayon, so hanggang ngayon ay magbibigay muna tayo ng mga impormasyon about sa Poland. Kasi paulit-ulit na lang sa aking comment section at nasagot ko na rin naman to sa mga previous vlog ko. So guys, disclaimer, lahat ng sasabihin ko ay base lang po sa aking experience. So sa mga naganap habang nag-a-apply ako dito sa Poland. So guys, yung nagtatanong sila paano nga daw ba mag-apply papuntang Poland. So kahit may mga vlog na akong nagawa guys, siguro hindi na nila napapanood dahil sa tagal na may mga vlog ako nasa Pilipinas ka, may mga legit agency ako na vlog ng nakaraan 2 years ago. At may vlog din ako noon ng mga going to Europe na agency. So kung ganun guys, ilalagay ko na lang din yung link doon dito sa aking video na to. At panoorin nyo na lang ulit dahil sa dami ng agency na banggit ko dyan. Yun nga, hindi ko na maalala yung iba. So guys, kung nagtatanong kayo, hindi po ako sa mga nabanggit na agency na yan ay hindi po ako connected dyan. Nagbigay lamang po ako ng information kung saan kayo mag-a-apply. So nasa sa inyo na rin po yun ang magiging decision, ang makipag-coordinate kayo sa kanila. So kayo po ang nakakaalam nun at wala po akong nilalaman dyan. Ako lang po ay nagbigay ng mahalagang information para sa inyo. Kaya kung bago napadaan dito sa aking channel ay hindi aksidenteng pinanood mo ako. Dahil isa ka pa rin kung nangangarap pumunta sa Europe. Tama ba, kaibigan? So habang sinasabi ko to sa inyo, kakape muna tayo. Dahil medyo malamig ang panahon sa labas. Pero guys, malapit na ang summer. Sarap. So kung sa Pilipinas ka guys at para natatakot kang ma-scam or baka gumastos ka sa wala. Kasi guys, huwag muna natin isisi sa ating, ito lang konting kaalaman lang kasi minsan natatagalan yung processing, yung working permit nyo. So huwag nyong isisi muna sa inyong mga recruiter or sa agency dahil sobrang higpit na po talaga ni Poland. Sobrang higpit na po talaga siya. Lalong-lalo na guys na nag-visa appearance na nakaranas ng refusal. So hindi po kasalanan ng agency yan at hindi rin po kasalanan ng recruiter nyo. So ang nag-decide po kaya kayo na-refuse ay yung immigration ng Poland or kung saan man kayo nag-visa appearance. So wala pong control. Inuulit ko guys, walang control ang ating mga agency o recruiter doon sa pag-visa appearance nyo. So sila lang po ay nag-ayos ng mga documents para yun ang i-present nila ninyo pala doon pa nag-visa appearance na kayo. Okay guys, punta na tayo sa topic at baka mahabaan na naman kayo sa ating kuda-kuda ngayong araw. So, paano nga ba? First step, paano mag-apply papuntang Poland? So, maghanap tayo guys ng agency sa Pilipinas na legit o para makasigurado tayo. Pumunta tayo sa website ng DMW at doon makikita mo guys yung mga legit agency or mga job hiring or may job offer din sa kami doon sa website nila. So, ipopost ko na lang din o ilalagay ko yung link ng DMW sa aking comment section or sa description box para kayo na lang pang maghanap kung paano nyo gagawin. So, dahil nakahanap ka na lang, tingin mong trusted na agency na nahanap ko doon sa website ng DMW, kontakin nyo na sila guys at siyempre, pag kinontak nyo sila, manghihingi yan ng mga requirements o mga processing fee. So, dadako na tayo guys sa step 2 ng pag-a-apply nyo sa Poland. Siyempre, nakahanap na kayo eh. Step 2 na yan, mag-apply na kayo. Manghihingi na yan sila guys ng down payment or processing fee. Ano din natawag. Kung magkano, hindi ko po alam dahil hindi po ako connected sa mga agency na yan. Pero sa bakit na balitaan ko guys, medyo mahal na talaga ang Poland ngayon. Pero base sa batas ng DMW,
dapat ang sisingilin sa inyo ng agency pag nasa Pilipinas ay hindi tataas sa 1 month salary nyo na base sa kontrata ng ibibigay sa inyo ng employer. So, 1 month sa processing fee dapat. So, pag nag-apply na kayo ng working permit, i-apply na kayo ng working permit. So guys, hindi na siya ganun kabilis katulad dati, 3 to 4 months, meron ka ng working permit. Minsan tumatagal siya guys ng mga 8 months or 1 year pa bago ma-receive ang working permit. So, advice ko lang habang nag-apply kayo, punta rin sa Europe o kung bansa man dito sa Europa, ay na-advise ko na wag muna kayo mag-resign sa trabaho nyo habang nagpa-process kayo. Kasi guys, hindi siya ganun kabilis. Hindi ganun kabilis ang proseso. Kahit nasa ibang bansa ka pa, lalong-lalo sa Middle East, ang visa appearance ngayon ay drulat. So, maghihintay kayo hanggang kailan mabunot ang pangalan nyo. So, ito pa guys. No, nakahanap na kayo, nag-process na kayo. So, nandito na ngayon. Pagdating ng working permit nyo, i-email yan sa agency nyo na mayroon na kayong working permit. So, copy ang email muna na patunayan na may working permit na kayo. Dito na magsisimula ang step 2 ng pag-process ng working permit ng inyong document papunta sa Poland. Pagkatapos guys, hihintayin nyo na lang ang original copy niyan, isi-send by courier or DHL, gano'n kung sa anong courier na available sa mga lugar na in-applyan nyo. Usually DHL talagang sikat sa atin ay yung trusted na courier sa around the world. Kung pinadala yung working permit nyo guys, may mga kasamang additional documents yan guys. Hindi lang siya working permit. Pero pag working permit lang pinadala sa inyo guys, magulat na kayo or magtaka. Or pwede naman kayong magtanong sa inyong agency at baka doon nila pinadala lahat ng mga document. Accommodation contract, job contract, job offer, or marami pang documents na kailanganin nyo pag magbibisa appearance na kayo. Eh yun na nga guys, tapos na yung step 2 ng pag-a-apply nyo. Dito na tayo sa mga requirements. Dapat yung passport natin guys is valid siya, siguro 2 years ang validation pang natitira na yung passport. Kasi guys sa Europa o hindi man lang sa Europa o sa malalaking bansa pa is matagal talaga ang pag-process ng mga document. So, mas maganda i-renew nyo na kasi ang validity ng passport yun is 10 years na. I-renew nyo na. Wala namang problema dyan. Pag i-renew nyo na, pag dito na kayo, wala nang less hassle na guys kasi para hindi na kayo pupunta. Katulad dito, ang layo ng Warsaw para makapag-renew ng passport. So, mas maganda i-renew nyo na para 10 years yung validity ng passport nyo. Relax na kayo. NBI, police clearance, travel abroad lahat guys, ang kailangan nyo. Medical. Ay wala pa munang medical. Ay hindi, kinukuha na palang medical pag magpa-process na kayo ng visa appearance. Yun na guys, kompleto na yung working permit nyo. Lahat ng galing sa Poland na documents ay nandun lang sa inyo. A-assist na kayo ng agency or ng employer nyo para sa visa appearance. Diyan na tayo magkakaroon ng problema. Medyo matagal na naman ang visa appearance guys. Kaya sinasabi ko, wag muna kayo mag-resign sa trabaho hanggat nagpa-process kayo papuntang Poland. Kahit nasa ibang bansa ka guys, lalo sa Middle East, napakatagal ng visa appearance. So wag muna kayo mag-resign. Pag mag-visa appearance kayo, ang kailangan mo requirements, passport at saka yung mga document na nanggaling sa inyong employer. At saka bank statement sa Pilipinas. Guys, dito mahigpit sila dito guys ha. Dito nagkakaroon ng refusal sa bank statement. Halos karamihan dito. Ito ang reason. Ang bank statement dati, 10,000 sa pesos lang yung bank statement namin nung nag-visa appearance kami sa Malaysia. So, ang pagkakarinig ko nung huli is nasa 100,000 na ang bank statement. Hindi ako sure pero yun ang pagkakarinig ko, ang bank statement. Guys, marami pa rin nagtatanong yung bank statement daw ba, pwede mong ilagay ng diretsuhan yung pera doon. Halimbawa, mag-visa appearance ka na, didiretso mo doon. Hindi guys, hindi pwedeng ganun yun. Mataas ang chance mo ng refusal mo kung ganun ang ginawa mo sa inyong bank statement. Dapat yung bank statement mo guys is merong history ng in or out na nagwi-withdraw ka, nagdi-deposit ka. 6 months yun guys, dapat nandun na yung perang yun na may transaction siya na in or out na ganun. Hindi mo siya pwedeng ibiglaan doon guys.
So may suggestion din ako doon, may payo ako tungkol sa inyo na kung nag-iipon ka rin naman ng pamasahe mo, kasi sa Europe guys, sagot mo talaga ang pamasahe mo eh. So mga plane ticket, mga kung ano-ano pa, doon mo na ihulog yung pang plane ticket mo ng paunti-unti, yung mga pang ano mo, pang insurance mo, yung mga ganon, o kaya yung pang last payment mo sa agency mo. After ng visa appearance, yung agency naman sa Pilipinas, hindi pa yan naniningil eh. Maniningil lang yan ng last payment yung sa agency sa Pilipinas pa nakapag-pidos ka na or paalis ka na. Yun. So, pagkatapos guys, na makakuha na kayo ng slot sa visa appearance, kasama pala yun guys sa visa appearance yung insurance nyo baka kalimutan ko. Kung pwedeng kayo ang mag-process niyan or yung agency nyo ang mag-process niyan, babayaran nyo na lang. Tapos may mga dummy ticket, pero hindi ko alam kasi sa amin agency kasi ang gumawa lahat ng mga dummy ticket, silang gumawa nun. Pati insurance namin. Medical. Most that time ang medical is 5,000, aywan ko lang ngayon. Ayun na nga guys, tapos na yung ano nyo guys, yung visa appearance nyo. So maghihintay na lang kayo ng siguro mga 15 working days ang hihintay nyo para ibalik yung bigay yung passport nyo na may stamp ng Schengen visa guys. Yun. Tapos no, nagpipidos na kayo guys. See you in Poland na guys. See you in Europe. Yun ang ano guys, pagpaprocess ng mga documents. Yun nga sinasabi ko, maging mapagpasensya tayo, mahabang pasensya natin sa pag-apply papuntang Poland ngayon dahil nagkakahigpitan talaga. Sa Pilipinas guys, napakadaling hanapin yung mga legit agency na yan o kaya mga legit na job offer. May mga website tayo na pwedeng i-check sila. Pero mas mahirap pag nasa third country guys. Hindi natin malalaman kung legit talagang consultant agency na na-applyan natin. Yun. Ang kailangan na lang natin para malaman mo yung legitimacy ng company is mag-background check tayo. For example, sa Poland, may website din sila, may mga comment na maganda. Pero ang pinaka-tips ko sa inyo guys, yung 2023 hanggang ngayon, kung marami silang napaalis, is mas magandang sinyalis yun na medyo maganda ang history nila para sa pagpapaalis ng mga tao. Pero guys, kasi nung previous 2023, yung last quarter, nagkahigpitan na. So doon mo makikita na medyo wala na silang mapaalis. Kaya yun ang titingnan nyo guys. Doon mo makikita na magandang history nila sa pagpapaalis ng mga OFW papunta dito sa Poland. Yun guys, sana naiintindihan nyo. For example, 2023 ngayon, yung last quarter ng 2023 or previous ng 2023, marami silang napaalis kasi 2020 hanggang 2023, hindi pa siya ganun kahigpit guys. So marami pa napapaalis yung mga agency talaga. Pero nung 2023 until now, medyo nagkahigpitan na talaga guys. At mahirap nang makaalis. So mahirap na rin mag-visa appearance, hinigpitan na. So kung may mga history silang maganda until now, ibig sabihin yung company na ma-applyan mo is maganda. At may pag-asa kang mapaalis ng hindi magtatagal ang process mo. Ibig sabihin maganda record nila. So yun na nga guys, so magkita-kita na tayo sa Poland. Guys, sana kunting hingi ko lang. May plano kasi akong ikutin tong buong Poland ngayong taon. So sana masubaybayan yung mga gala natin. Napakalaki ng Poland guys, halos 4% pa lang ang naiikot ko. So kung titingnan mo sa mapa, marami pa tayong hindi napupuntahan dito sa Poland. So ngayon, mag-i-start na tayo ngayong February 22. So, subukan natin maikot yung mga iba pang lugar sa Poland. Tapos sana maikot na natin buong Europe, no? Sana all. So guys, so hanggang dito na lang po. At sana suportahan nyo ang aking mga susunod na vlog pa rin. At sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo at marami pa akong ibabalita sa inyo. So kung tutuloy naman, matuloy yung mga plano guys, so kayo mag-alala at tuloy pa rin yung pagbibigay ko ng mga informasyon about sa Poland o sa Europe. Ito nga pala si Arjen Martinez ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living a simple life is a I love you guys and see you in my next vlog.